Sino ang mag-iisip na sumakay sa tren na may bilis na 20 to 40 kilometers per hour sa buong ruta nito na may 17 stations at kabuoang 29 kilometers? Sino ba ba? Eddie? Sa loob ng 6 na minuto, aming ipapakita ang kasaysayan na nakapaloob sa malapit ng magsara na PNR or Philippine National Railway. Samahan natin ang grupo ni Sudaish, Ko, Clark, Christian at Jello. Mula University of the East patungong Tutuban Station, sumakay kami ng jeep papuntang Divisoria at dumaan muna kami sa Old Tutuban Station. Welcome to Old Tutuban Station. Unang bumungad sa amin ang kabuoang kasaysayan mula nang ito'y tinayo hanggang sa pagkasalukuyan. At ito na nga, talakayin natin. Inaprubahan noong 1883 ang pag-aaral para sa unang proyektong relay sa Pilipinas. Ang daang bakal na ito ay mag-uugnay ng Maynila patungo sa Dagupan. Ilan pang istasyon ng tren ang itinayo na nadadaanan sa Antipang Luzon. Nasimula na pagpapatayo ng relays noong Enero 1887. At ito ay pinamunuan ni Don Edmundo Sykes ng Ferrocarril de Manila Dagupan. Subalit, sa di alam ng dahilan, ang kontrata sa pagpapatayo ay nalipot kay Don Carlos Bertodano ng Manila Railway Company. Narito kami ngayon sa main station na matatagpuan sa Tutuban Mall at makikita niyo sa aking likuran ang isa sa mga uri ng tren na bumibiyahe o ginagamit noong panahon ng mga Espanyol at dito din sila gumagarahe pagkatapos nilang bumiyahe. So, ayan. Andito na po kami ngayon sa Santa Mesa Station ng PNR. Andito si Jenry, si Clark, at si Lord. Bali, ang nasakyan naming tren ay number 07. Ang bilis niya ay umaabot sa 20 to 40 kilometers per hour. And then, ngayon, kailangan natin isa-isahin ang bawat isang experience namin sa kung ano yung una naming nasakyan dahil first time naming lahat na sumakay ng PNR. Experience ko maanog-anog eh. Yung una, akala ko mabilis. Walang bagal. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko masabi kung mabilis ba o mabagal o dahil lang umaalog-alog dito eh. Paano yung alog? Ganyan no? So, first time kong sumakay naman ng PNR and hindi siya yung in-expect ko na katulad na ibang train since ito yung pinakaunang train system and it's a good thing na ma-experience ko yung na mag-ride ng PNR since this could be the last time and the first time na masakyan to since malapit na siya magsara, di ba? Ang unang hinto ng sistema ng relays ay natapos noong March 24, 1891. Ang 45 kilometrong bahagi nito ay naugnay ng Maynila patungo sa Bagbag na ngayon ay kilala bilang bayan ng Kalumpit, Bulacan. Ngayon mula Santa Mesa to EDSA. Ito yung bagong model ng PNR and nakita naman namin yung pagkakaiba na experience ng pagsasakay sa lumang tren nila at sa bago. So dito, na-experience naman namin na mas mabilis tong bagong tren nila kumpara sa kanina na parang mabagal and mas maganda tingnan yung model kasi nga mas bago at mas malinis. At ayun, mas nagustuhan namin yung experience dito sa bagong model ng tren ng PNR. Sa akin, pinaka-ano yung bagong sistema kasi ang bilihan ng ticket halos papel lamang. Ganito ang itsura ng ticket namin. Ayan. Sa ngayon, nakadalawang ticket na kami. At kapag lumalabas ng istasyon, kailangan itatapon lang ito sa may maliit ng box. And ngayon, ito sa station ng EDSA, wala silang box. Pero nung una naming station na napuntahan sa Santa Mesa, galing kaming Tutuban, papunta sa Santa Mesa, merong box at nare-required na kailangan ibigay yung ticket. So yun ang isa sa mga sistema noon na siguro hanggang ngayon ay napapractice pa rin. Sa panahon ng Espanyol, ginamit ang PNR upang maihatid at magdala ng mga agrikultural na produkto. Hilaw ng materyales at iba pang kalakal pumunta at mula sa Maynila. Ang sistema ng relays ay ang mahalagang papel sa pag-uugnay ng pangunahing lugar at pagsuporta sa paggalaw ng kalakal na nagdulot ng mas buting ekonomiya at ugnayan sa Luzon. Ang mga istasyon ng Philippine National Railways o PNR ay nagbago sa paglipas ng panahon. Narito ang pangkalahatang pag-usbong nito. Tinayo ang PNR noong huling bahagi ng 19th century upang mag-ugnayan sa Maynila at iba't ibang bahagi ng Luzon.
Ang mga istasyon ay naaayon para mapadali ang kalakalan at biyahe. Sa kalagitnaan ng 20th century, mataas ang demand sa PNR, kung saan maraming istasyon na mag-uugnay sa lungsod at bayan. Abala ang mga istasyon sa ekonomikong pag-unlad ng mga lugar na kanilang pinaglilingkuran. Sa mga sumunod na taon, nahirapan ng PNR dahil sa kakulangan sa maintenance at kabawasan sa pasahero. Ilang istasyon ang nagkaroon ng problema sa serbisyong inaalok. Kamakailan lang, may mga hakbang na ginagawa upang i-revitalize ang PNR at modernisahin ang istasyon ng mga ito. Bagamat may mga hamon, may pagpupursige na buhay ng PNR para sa modernong sistema ng transportasyon. Ngayon, patungo naman tayo sa unang istasyon, ang Alabang Station. At dito na kami sa last station ng PNR, Alabang Station. Baka ito na ang first and last time na sakay namin sa PNR. At ito'y pwedeng maging alaala sa kasaysayan na pinakaunang daang bakal sa Pilipinas. Maaari din ba itong maging huling travel vlog tungkol sa PNR sa buong University of the East? O mas maganda, sa buong Manila? This is the last year of PNR and that's 6 minutes. Ngunit dapat ba tayong malungkot na mawawala ng isa sa pinakamakasayang transportasyon ng Pilipinas? O dapat ba tayong matuwa sa pagpapaunlad ng PNR na ngayon ay magbibigay daan na sa pagtatayo ng North-South Commuter Railway or NSCR?